Magandang umaga, mga kasimple. Ayan, dito tayo sa loob ni Poti. Meron akong ibibigay na tip na natutunan ko lang din, no. Ito ay natutunan natin kay Anthony ng AP. Paano nga ba if ever nag-malfunction yung temperature ninyo, yung cooling system niyo, parang tumataas, no? Ang unang-una natin titingnan ay tuturo ko po sa inyo kung paano. Pero mahalaga dapat meron na tayong bagay na ganito, no. Ito, yan. Ito po ay isang wire. Saan ba natin ito gagamitin? Papakita ko po sa inyo kung papaano. In case na troubleshoot lang, papakita ko lang po sa inyo, troubleshoot. If ever tumaas ang temperature ninyo, parang nag-malfunction, syempre ang una nating dapat tingnan dyan ay kung umiikot ba yung ating pan, yung auxiliary pan. No, ano nga ba yung auxiliary pan? Yan. Yan. Kung umiikot nga ba yung auxiliary pan na yan? Kaya tumataas ang temperature kasi posibleng hindi na nagpa-function yung ating auxiliary fan. Ang tanong, ano nga ba nagpapaikot sa ating auxiliary fan? Ang nagpapaikot po sa atin dyan, yung nagbibigay ng signal is yung thermo switch. Opo, tama po kayo. Ang thermo switch ay ito, yan. Ganyan po itsura niyan. Yung thermo switch po na yan, ang magpapatay buhay sa iyong auxiliary fan. Kumbaga, hindi niya hahayaang umikot ng umikot tuloy-tuloy yan. Para hindi naman masira yung auxiliary fan mo. No. Kasi kung tuloy forever yan iikot, halimbawa kung nabiyahe ka ng malayo tapos araw-araw mong ginagawa yon, madaling masisira yung auxiliary fan mo. No. So ganoon, no. Kahit nga electric pan natin kapag lagi natin ginagamit, mag-overheat yan. So ganito, mangyayari kung halimbawa mayroon kang thermo switch, kapag umiinit na yung yung papunta na sa kalahating temperature gauge mo, kusang iikot yan sa pamamagitan ng thermo switch. Okay, so ano yan? Tawag dito, iikot siya ng automatic, no? Tapos sensor siya, parang sensor siya. Actually, sensor na nga yata matatawag yan. Disclaimer so, correct na lang. So, iikot siya ng kusa. Pagka lumamig na yung makina, yung parang naramdaman na niya yon, yung malamig na rin yung pumapasok na na tubig, parang ganun. No, hindi naman po tayo, no? Yung nalalaman lang po natin, nauunawaan lang po natin. Automatic papatayin na niya, isi-switch niya uli. Pag na-sensor niya na malamig na uli yung temperature, automatic papatayin na niya, mag-off na uli yung auxiliary fan mo. Nakakabit kasi sa kanya yon. What if hindi na siya nagpa-function, papatay-patay siya. Minsan ang tagal niya, late na siyang kaya napapansin niyo, pag napapansin niyo parang tumataas ng halos para magpupul, pero bumababa pa naman. Ibig sabihin, tingnan niyo rin, tumigil kayo, tingnan niyo yung pan niyo, obserbahan niyo kung umiikot ba siya parate o at gaano katagal siya na umiikot. Kung lagi siyang, merong nangyari kasi sa akin dati, patay buhay. Parang seconds lang, parang bago mag 1 minute, 30 seconds, nagpapatay buhay siya. Hindi yun maganda. Kaya mangyayari doon sa mag-overheat ka talaga. Dapat tuloy-tuloy yun. Titigil lang yung pan mo, auto switch lang siya, switch off lang siya kapag napalamig na niya. Okay, naintindihan nyo. So, trabaho yun ng thermo switch. Pag ganun yung sistema, may problema yun. Paano nyo malalaman kung anong problema? Kung may problema ba yun? Ang unang-una kasi pag halimbawa, hindi umiikat yung auxiliary pan nyo, maaaring may problema yung thermo switch nyo. Tingnan nyo muna. Pero ang una nyo titingnan, yung fuse. Okay, ito yan. Yung fuse natin, nasan ba yung nakapwesto? Sa Civic po, ito po yung switch ng auxiliary pan sa pagkakaunawa ko. Ito po yun. Yan po. Yung tinuturo ko, yan po yun. Yung switch ng auxiliary pan. Tingnan nyo yan kung pundido. Kung hindi yan pundido, hindi yan sira, hindi yan busted, so hindi dan yung problema. So, mangyayari, paano nyo malalaman? Gagawin nyo, bubunutin nyo. Okay? So, nandito tayo. Nasaan nga ba yung Yan, ito. Ito po yung ating thermo switch. Sa loob naman po nito ay nandun yung thermostat. So, ngayon, kailangan mo itong bunutin. Paano natin malalaman kung nagpa-function ba yung ating auxiliary pan? Ito yung auxiliary pan. Yan po yun, Okay. Bubunutin natin. Meron yung parang pindutan dito. Ito. Pindutin mo lang to. Ito po, Tapos, pag pindot mo niya, mabubunot mo na yan. Yan. Okay. Paano ba malalaman? Ito yung thermo switch naiwan. Ngayon. Yung pinakita ko pong cable sa inyo, ito. Wire. Nakikita nyo po, yan ang gagamitin natin dito. Nakikita nyo po tong dalawang to. Yan po yung pag-shortin natin. Yan kasi yung nakakonekta dito. Yan dalawang yan, pag didikitin mo. So, dito. Para ito kasi nakakonekta to sa ignition o sa sisian. So, ang gagawin natin, ilalagay lang natin to. Isosort na, pagdidikitin natin. Lulusot natin isang boot dito sa isang terminal at yung isa naman. Pag-shortin natin. Okay, wait lang Walang nakahawak na yung cellphone So, yan, nilagay ko yung isa. Yung kabilang dulo naman, dito sa kabila. Okay. So, yan, nalagay ko na po. Napag-short na natin, napag-dump na po natin. So, ibig sabihin, konektado to sa ignition. Hindi ka na magtatap mula dito, yung tatanggalin mo to.
Yung wire na to, puputulin mo, tatanggalin mo sa ano, tapos itatap mo sa battery. Magtatanggal ka pa dyan. Maganda yung naka, ano na lang siya, nasa ignition na lang siya. Rekta pa rin matatawag yon, no? Okay, dalawa kasing klase, pwede putulin mo yung dating ginagawa ko, nagkukuha ko ng dalawang wire, ganun. Eh kung wala kang wire, ganito lang po yung gagawin nyo. Yung mahabang wire, no? Hanap ka na lang ng, kahit pin po pwede ha, kahit perdible pwede. Something metal na pwede nyong liko ilusot dito. Basta yung magkabilang dulo lulusot doon. So tingnan nyo ha, i-ignition natin, dapat iikot yan. Pagbukas pa lang. Pag hindi umikot, sira yan. Sira yung pad mo pag ganun. Okay? So, ayan po ha. Susiin natin. Ayan, umilaw na, ibig sabihin nakasusi. Narinig ko na, umiikot na. Ayan, nakita nyo? Simula pa lang umiikot na. Ayan o. Oh. Kasi, naka-jumper tayo. Direkta natin. Ayan, umiikot po ha. So, gawa to. Gawa. So, posible, ang problema, kasi pag umiikot na yan, hindi talaga tataas yung temperature nyo, maniwala ka sa akin. Ang pwede mangyari dyan, ito may problema, yung thermo switch niya. Ngayon, paano natin malalaman kung may problema yung thermo switch, kung mabagal siya mag-response? Ito gagawin natin. Ibabalik natin to. Okay? Patayin ko muna yung switch. Patayin muna natin. O, so patayin na siya. Hindi na siya naikot, wala rin tayo naririnig eh. Ayan. So, tanggalin natin itong jumper. Mahalaga to, dapat mayroon kayo lagi nito, pang emergency. Bira naman nasisira kasi to, itong ang auxiliary pan. So, kabit natin. Yan. Nakabit na natin ha. O, so dapat kagana. Tapan muna natin to. So, pag hindi nakabukas ang makina, nandito lang sa sayad, nakasayad yung temperature natin. Ito gasto kasi. Ngayon, i-on natin. Tumaas. Kasi hindi pa, kalahating oras pa lang po kasi nakatigil ang makina ko. Hindi pa siya ganun kalamig. So, i-start natin. So, dapat, patay pa yun ha. Dapat pagka bago tumaas yan, iikot na po yung auxiliary pa natin. Sa ngayon, tingnan natin. Ngayon naikot. Kasi may init pa yung makina ko. Oh, may init pa. May ikot siya. Tingnan natin kung kailan siya titigil. Kung titigil ba siya. Yan, tingnan natin kung titigil ba siya. Basta ito, dapat lagi tayong mayroong ganito. Napatunayan natin hindi sira ang auxiliary pan natin ha. Okay, pag ganoon hindi sira ang auxiliary pan. Ngayon, tingnan natin kapag ka nagbiyahe tayo at ito ay tumaas, lumampas ng kalahati, ibig sabihin, hindi natakbo yung auxiliary pan mo. Ang posibleng may problema dyan ay yung thermo switch mo. Baka tumigil. Tumigil, hindi siya mag-switch. Kailangan tumatakbo siya kapag mainit ang makina mo. O, obserbahan lang natin. Papakita ko na lang sa inyo kung halimbawa tataas siya o hindi. Okay? So yun, naka ano na tayo, naka halos ilang minuto na, siguro 20. So hindi naman tumaas yung kanyang temperature. Okay, so kasi nakikita ko umiikot yung niya, yung auxiliary pan niya. Okay? Ngayon, kung magkakaroon ng problema, ibig sabihin, halimbawa pag nagma-malfunction kasi yung turbo switch, eh syempre tataas yung temperature mo. Pag tumataas at bumababa pa naman, ibig sabihin, papunta pa lang sa sa pagkasira yung thermo switch mo. Pag ganon, pwede nga i-recommend ako sa'yo, gumamit ka na lang ng ganito, jumper. Bunutin mo na lang, and then i-jumper mo na lang. Okay, make sure na hindi mabubunot para nakarekta ka na lang muna ng auxiliary pan. At bumili ka na ng bagong thermo switch. Paano ba testingin yung thermo switch? Ang ginagawa kasi ng iba, kasi nakita nyo naman yung contact. Positive, ano lang naman yun dalawa lang. O, halimbawa, positive, negative. Basta yung dalawang contact na yon, kuha ka lang ng wire, o kung mayroon kang alligator, ano mo doon, o kung ano mang socket terminal, tapos may wire. Tapos, ilagay mo sa tester. Tapos, initan mo ng lighter. O kaya, yung iba, pwede mo gamitin, parang tubig, mainit na tubig. Pagka nagko-contact pa siya, kung gaano katagal,
dapat ano mga 80 yata something ganun dapat. Kung hindi ako nagkakamali. Basta dapat gumagana pa rin yung thermo switch mo. Dapat hindi ganun kabilis, kadali, katagal. Kailangan kapag kayong lighter konti lang, magsi-switch na siya agad pag nainitan siya. No, parang mga wala pang 1 minute 'yon. Wala pa. Oo, parang ilang seconds lang dapat magsi-switch na siya. Papalo siya, magkakaroon siya ng reading sa iyong tester. Pag hindi na ganoon, palitan mo na lang. Okay, so malalaman mo rin kung ganun nga kapag nirekta mo, gumagana yung auxiliary fan mo. Tapos mainit ang makina ha. Tapos binunot mo yung terminal mo, tapos ginamper mo, umiikot yung auxiliary fan mo, di ang sira yung thermo switch mo. O okay din yung connection nyo ng mula pan papunta doon sa terminal ng inyong thermo switch, o para malaman din kapag gumagana to. Yun. Again, dalawang pwede nyo malalaman yung kung gumagana yung auxiliary fan nyo at kung okay yung connection, hindi naglo-lose doon sa terminal. Oo, yun ang malalaman nyo pag gumamit kayo ng jumper. At malalaman nyo rin kung may problema na yung thermo switch nyo, basta mainit na yung makina ninyo tapos hindi siya gumagana pa din. O bantayan nyo kung iikot ba siya at kung gaano katagal, okay? So yun, at least meron kayong natutunan sa akin. Ito ulit si Dansky at abangan nyo yung mga susunod na ibibigay nating tip bilang Honda Civic user. Disclaimer, hindi po tayo magaling, base lang po sa mga natutunan natin at sa experience po natin sa pagiging owner ng Honda Civic. Ang mga thermo switch nga pala, nagkakalaga lang po yan ng 300 to 600 plus. Meron naman pong nabibili sa Lazada. Ito po yung link. Ayan. Yan po yung link. Ayan. Legit po yan at genuine po yung mga tinitinda po nilang piyesa. Okay? Okay, welcome.